Welcome sa bago nating video tutorial. Ang gagawin natin ngayon ay forward reverse. Kalimitang ginagamit ito sa conveyor at pwede rin ito sa elevator control. Ito yung mga device na gagamitin natin. Isang stop button, dalawang start button para sa forward at para sa reverse, dalawang magnetic contactor para sa reverse at para sa forward, isang overload relay kasi isa lang naman yung ating electromotors. Ito ay protection natin sa ating motor in case na mag high current yung ating motor ay iti-trip off niya yung supply ng ating control. At kailangan din natin ng additional na auxiliary contacts. Kinabit ko na dito mga lodi. Ito ay gagamitin natin para sa electrical interlocking ng ating mga magnetic contactor. Kapag in-energize natin itong ating control ay hindi magsasaba yung dalawang contactor natin at apat na indicator light. Yung dalawang green ay para sa reverse at ito ay para sa forward, at itong orange ay para sa power indicator light or off indicator light, at itong pula ay para sa fault indicator light. Siyempre kailangan din natin ng circuit breaker in case na mag-malfunction itong ating mga device ay magti-trip off yung ating circuit breaker. At siyempre meron din tayong induction motor. Ito ay 3-phase. Maliit lang ito mga lodi, 0.3 horsepower lang, at mayroong 1,500 RPM. At pinagsama ko na yung USA para sa line 1 at itong BX para sa line 2. Ito yun mga lodi, BX, at itong YW para sa line 3 para pwede nating supplyan ng 220 volts. So ngayon, una natin gagawin ay gagawa muna tayo ng wiring diagram. Sa paggawa ng wiring diagram mga lodi ay simple lang. Alamin nyo lang yung mga symbols at yung mga function ng ating mga device para hindi tayo mahirapan sa paggawa ng diagram. Mula power supply, line 1, dadaan ng circuit breaker, pupunta ng magnetic contactor at lalabas ng ating overload relay at diretso na yan ng ating electromotors. Ganun lang din yung line 2 at line 3. Ito yung 3-phase induction motor natin. Ito yung circuit breaker. So ngayon, lagyan natin ng reverse contactor para bumaliktad yung ikot ng ating motor. Kukuha tayo dito sa line 1. Pupunta yan ng line 3 at itong line 2 ay i-connect lang natin dito rin lang sa line 2, at itong line 3 dadaan ng ating reverse contactor at i-connect natin sa line 1. So ngayon mayroon na tayong power circuit. Lagyan natin ng label para mas madali nating maintindihan. Ito ay line 1, line 2 at line 3. Ito ay circuit breaker CB. Ito ay forward contactor. Ito ay overload relay OL. At ito ay 3-phase induction motor 220 volts. At ito yung reverse contactor natin. At ito ay
T1, T2 at T3. So ngayon meron na tayong power circuit. Sunod naman ay control circuit. Mula line 1, pupunta yan ng stop button. Pagkatapos ng stop button, pupunta yan ng start button. Ito yung forward natin. At dadaan yan ng ating reverse na interlocking. Pupunta yan ng ating forward na magnetic contactor at lalabas ng overload relay, normally close, at diretso na yan ng line 2. So ngayon lagyan natin ng holding contact para kahit bitawan natin ito ay dire-diretso yung andar ng ating motor. Kukuha tayo dito sa pagitan ng stop button at forward button. Pupunta yan dito sa holding contact, normally open ng ating forward contactor at lalabas yan dito sa pagitan ng push button na forward at reverse na normally close. Ito yung interlocking. At so ngayon mayroon na tayo ng forward control. Ngayon naman ay lalagyan natin ng reverse control. Kukuha lang din tayo dito sa pagitan ng stop button at forward button. Pupunta yan dito sa reverse button at dadaan yan dito sa ating forward ng interlocking, normally close, at diretso na yan ng reverse contactor at babalik yan dito sa A2 ng ating forward contactor. Ngayon lalagyan din lang natin ng holding contact. Kukuha dito tayo sa pagitan ng stop button at reverse push button. Pupunta yan ng ating normally open auxiliary contact at lalabas dito sa pagitan ng forward na interlocking at reverse push button. So ngayon meron na tayong forward reverse na control. Lalagyan natin ng indicator light para may basihan tayo kung gumagana na yung ating mga control or yung mga device natin. Kukuha tayo dito sa A2. Unahin natin itong forward. Pupunta yan dito sa ating forward indicator light at lalabas yan ng A2. Ganun lang din yung ating reverse. Pupunta yan sa ating reverse indicator light at babalik yan ng A2 ng ating reverse contactor. So ngayon meron na tayong forward reverse na indicator light. Sunod naman ay itong power indicator light natin or itong off indicator light. Kukuha tayo dito sa line 1. Dadaan niya ng normally close ng ating reverse contactor at dadaan din niya ng ating normally close ng ating forward contactor at dediretso na yan ng ating indicator light na off at diretso na yan ng line 2. Siyempre lagyan na rin natin ang trip off indicator light. Kukuha tayo dito sa line 1. Pupunta yan ng overload relay, normally open, at dediretso na yan ng ating trip off indicator light at diretso na yan ng line 2. So ngayon para mas madali nating maintindihan, lagyan natin ng label or numbering itong ating ginawa. Ito yung line 1, ito yung stop button 1, 2, ito yung forward button, ito ay 3, ito ay 4, ito yung ating reverse interlock, ito ay 171, lalabas ng 172,
At ito yung forward contactor. Ito yung A1, A2, at ito yung overload relay, AOL 95, lalabas ng 96. Ito yung line 2. Ito yung ating holding contact ng ating forward, number 13, at lalabas ng 14. At ito yung ating indicator light, X1, X2. Ito yung forward. At ito yung reverse push button natin. 3 and 4 din ito mga lodi. At ito yung forward interlock natin. (171), 172. At ito yung reverse contactor natin, A1, A2. At ito yung holding contact ng ating reverse, number 13, lalabas ng 14. At ito yung reverse indicator light natin, X1, lalabas ng X2. At ito naman yung ating reverse normally close, 21, lalabas ng 22. At ito yung forward normally close, lalabas ng 21 at lalabas ng 21. Ito pala ay 20, papasok pala ng 21 at lalabas ng 22. Ito yung ating stop indicator light, X1, X2. Ito yung stop. Ito yung reverse. At ito naman yung overload normally open, 97, lalabas ng 98. At ito yung X1 at lalabas ng X2. Ito yung ating trip indicator light. So ngayon meron na tayong wiring diagram. Kapag in-energize natin ito mga lodi, itong ating forward, itong normally open o normally close, pag gumana ito ay magbubukas ito at hindi gagana yung ating reverse. Ganun lang din yung reverse, kapag in-energize natin ito ay bubukas ito at hindi gagana yung ating forward. Kasi kapag nag-malfunction yan o nasira, ay ang mangyayari, magsasalubong yung kuryente natin, ang tendency niya mag-circuit, siyempre mag-trip yung ating control. So ngayon tapos na yung ating diagram. Sunod na natin gagawin ay magwa-wiring na tayo. Mula line 1 ng ating circuit breaker, pupunta yan ng ating magnetic contactor line 1 din. Puputol na ako ng 3. Unahin ko na yung line 3 mga lodi. Kukunin ko sa ating circuit breaker line 3 at pupunta ng ating line 3. Ito yung line 2.
Ito yan mga Lodi, line 2 pupunta ng ating magnetic contactor ng forward line 2 rin. At itong line 1 pupunta sa line 1 din ng ating forward contactor. At lalabas yan ng ating overload relay. Dito yan T1 yung line 1, T2 yung line 2, at yung line 3 ay sa T3. So ngayon mamaya na ko na ilalagay ito para hindi sagabal dito sa aking drawing. Sunod mga Lodi ay papunta ng reverse contactor. Ito yan mga Lodi. Mula dito sa line 1 pupunta lang din yan ng line 1 ng ating reverse contactor. At itong line 2 natin so ngayon lalabas yung line 1 yan, lalabas ng line 3 dito. At itong line 3 ay para dito sa line 1. So ngayon tanggalin muna natin ito mga Lodi para hindi sagabal. Yung ating line 1. Line 2. Ito yung line 3. Yung line 1 lalabas sa line 3 dito yon. At itong line 2 ay dito lang din sa line 2. At itong line 3 ay pupunta sa line 1 dito yon. Gawin natin ito at ibabalik natin yung ating overload. Ayan na, ipasok na natin. Mahirap ipasok. So ngayon meron na tayong power circuit. Ito yung mamaya na natin ilalagay para hindi dito sagabal sa ating pag-wiring pagtapos na. Sunod naman ay itong control circuit natin. Kukuha tayo dito sa line 1, dito yon. Pupunta yan ng stop button. Ito yan mga Lodi.
number 1. At lalabas dito sa 2. At pupunta ng forward na push button. Ito yan mga lodi, number 3. At lalabas ng 4. Dito yon mga lodi. At pupunta ng interlocking ng reverse. Ito yan mga lodi. At lalabas ng 172. Dito yon. At pupunta na yan ng A1. At lalabas ng A2. Dito yon. At lalabas ng overload relay ng 95. At lalabas ng 96. Dito yon. At babalik na yan ng line 2. Ang next natin ay itong ating holding contact sa pagitan ng stop button at forward button. Dito yung mga lodi. At lalabas ng 13 ng ating forward contactor. Dito yon. Unahin ko na dito sa 14 mga lodi. At lalabas yan dito sa 14. Inuna ko yung 14. Balis dito sa 13. At babalik yan dito sa 171 na reverse interlock. Ito yan mga lodi. So meron na tayong forward control. Sunod naman ay itong reverse. Sa pagitan ng stop button at forward button, dito yan mga lodi sa number 2. Pupunta ng number 3 ng ating reverse button. At lalabas ng 4. Dito yan mga lodi. At pupunta yan ang ating
forward interlocking. Ito yan mga lodi. At lalabas ng 172. At pupunta na yan ang A1 ng ating reverse contactor. Dito yon. At lalabas ng A2. At babalik ng A2 ng ating forward contactor. Sunod mga lodi, itong ating interlock ng reverse sa pagitan ng stop button at reverse button. Ito yun mga lodi. Lalabas ng 13 ng ating reverse contactor, normally open. Dito yon. Gawin na lang din nating 14. At lalabas siya ng 14. Pinagbaliktad ko lang yan mga lodi. 13 yan. At babalik ng forward interlocking 172. Sunod naman mga lodi ay itong ating forward indicator light. Kuha lang tayo dito sa forward. Pupunta yan dito sa X1 ng ating indicator light. Yun mga lodi, X1. Ito yung X2. Lalabas ng X2. Ito yan mga lodi, X2. At babalik ng A2 ng ating forward contactor. Sunod mga lodi, itong reverse indicator light natin. Mula dito sa A1. Ito yan. Pupunta yan ng X1. Ito. At lalabas ng X2. At babalik ng A2 ng ating reverse contactor. Ito yon.
Sunod mga lodi, itong stop indicator light natin. Mula dito sa line 1, dadaan dito sa reverse normally close number 21. At lalabas ng 22. At pupunta yan ang ating forward normally close. Ito yan, dito na lang din tayo sa 22. Unahin natin itong 22. At lalabas ng 21. Dito yan mga lodi, binaliktad ko lang. At pupunta na yan ang X1 ng ating stop indicator light. Ito yun mga lodi, X1. At lalabas dito sa X2. Babalik ng line 2. Sunod mga lodi, itong trip indicator light natin. Mula line 1 dito yan, papasok ng normally open ng overload relay. At pupunta yan dito sa ating 97 normally open. At lalabas ng 98. At pupunta na yan ang X1 ng ating trip indicator light. At lalabas ng X2. At babalik na yan ng line 2.
tapos na yung ating pag-wiring. Ito na i-connect na natin ito dito. Ito yung line 1 natin. Ito yan, line 1 dito sa T1. At itong line 2 ay para sa T2. Ayan mga lodi. At itong YW ay para sa T3. So ngayon tapos na yung ating pagwa-wiring. Ayusin na lang natin itong wiring na ito para mas magandang tingnan. So ngayon tapos na yung ating pagwa-wiring. Pwede natin subukan kung tama yung ating ginawa. I-power natin itong power circuit breaker at itong control circuit breaker natin. Ayan, gumana na yung ating power indicator light or off indicator light. Ibig sabihin mayroon nang dumadaloy na power supply dito sa ating control. Ngayon pwede na tayong mag-energize. Pindutin natin itong forward. Ayan mga lodi, umilaw na yung ating forward indicator light at umiikot na pa clockwise yung ating motor. Mabagal lang yan mga lodi kasi mayroong gearbox yan dito. At ito lang yung motor nyan. Ngayon naman, testingin natin itong reverse natin. Stop muna natin. Reverse. Ayan mga lodi, umilaw na rin. Ibig sabihin, gumagana na at umiikot na pa counterclockwise yung ating motor. Ngayon naman, susubukan natin kung gumagana yung ating overload relay. I-trip off natin ito dito mga lodi. Meron itong trip button dito. Susungkitin lang natin. Ayan mga lodi, umilaw na yung ating trip off indicator light. Ibig sabihin ay gumagana yung ating overload relay. Kahit anong forward natin dito ay hindi ito gagana. Maliban lang kung i-reset natin ito dito. Ayan mga lodi, nawala na yung ilaw ng ating trip indicator light. Ibig sabihin pwede na tayo ulit mag forward. Ngayon tapos na yung ating video tutorial ng forward reverse. Sana ay may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo naman po, pwede nyo pong i-like. At wag mo na rin pong kalimutan na mag-subscribe. At pindutin mo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong videos. At para may share ko na rin po sa inyo yung iba't iba kong nalalaman about sa electrical. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa YouTube channel ko. Hanggang sa muli, paalam!